Hallelujah. Sabi po dyan, worship teaching. Ano daw ba yung ituturo ko? Ako po yung, ay, meron palang controller. Ayan. Sabi po dyan, your love is enough. Ano nga ba yung worship? Sabi dyan, what is worship? What is really worship it? Ano nga ba ang yung worship? Diba sabi dyan, sabi nga dyan, ang worship ay kung paano natin napapamuhay sa life natin si God. At kasama ba sa mga priorities natin ng Diyos. Diba sabi dyan, true worship in other words is defined by the priority we place on who God is in our lives and where God is in our list of priorities. Ang worship is not based in the music. We sing, it is not based in the music we sing. It is not based with the atmosphere we have. And it is not based with the circumstances in our life. The real worship is the way we walk to our God. Sabi dyan, walang worship kung wala sa atin lahat to. Ang passion, ang love, ang trust, ang lifestyle, ang commitment, ang desires, ang giving, joy, peace, forgive, repent, and pure heart. Ano nga ba yan? Sabi dyan, sabi dito, ano nga ba yung passion? Ang passion is we need to be passionate about loving God in worship. Amen. We love, diba sabi dyan, we need to be passionate. Ano nga ba yung pagkakaintindi natin sa passion? Diba? Sabi niya, what is this all about? We start in passion and love. What is passion? We need to passionate about loving God in worship. Yung eagerness sa puso natin. Katulad nung, diba? Katulad ng may mga bagay na passion tayo. Alam niyo ba yun? Kunyari, minsan may mga bagay na kahit hindi ka magandang kumanta ay talagang pinipilit mong kumanta. Yung talagang eager kang matuto, eager kang alamin. Yung passion, init sa mga puso ng bawat isa. Yung parang sabik na sabik sa Tagalog, sabik na sabik tayong alamin. Ibig sabihin yan, sabik na sabik tayong to know our God. To know our God deep inside our heart. Ang sabi dyan, sabi nga dito, diba? Sabi nga sa John 4:23, but the hour cometh and now is when the true worshipers shall worship the Father in spirit and in truth. For such that the Father seek for His worshipers. God is seeking for a true worshiper. Pero hindi ka magiging true worshiper if you don't have the passion inside your heart. Kung walang eagerness sa puso ng bawat isa. Sabi diyan, God is seeking for a true worshiper, yung may passion sa puso niya to really getting too close to God. Ano nga ba yung sunod? Love. Lahat tayo niyan, all of us can define what is love. Diba? Lahat tayo alam natin kasi lahat tayo nakaranas magmahal at mahalin. We all worship because we love God. And because God is love. Amen. Para lang tayong umibig sa mga iniibig natin. 'Di ba? Para dumating tayo sa moment na may inibig tayo na talagang hindi niyo makakalimutan. Na parang pati pa sa pagtulog nyo ay talagang naaalala nyo pa, 'di ba? Parang ganun yung gusto ni God na parang magkaroon tayo ng passion, pagmamahal sa puso ng bawat isa before we come to God. Sabi nga dyan, di ba? Sa John 4:19, sabi dyan, we love because He first loved us. Hindi tayo matututong magmahal kung hindi tayo minahal ni Kristo. Hindi tayo matututong magmahal kung hindi natin malalaman na ang pagmamahal sa atin ni Kristo is unconditional love. Amen. Diba? Sa susunod, ano pa yung dapat meron tayo? Dapat meron tayong trust and lifestyle. Sabi dyan, ano nga ba yung trust? Trusting all to Him, make Him the controller of our lives. Yung bang wala kang doubt na kaya niyan lahat, na in His name, all things are possible. Diba? Parang, alam nyo ba yung parang katulad ng
parang bata, katulad ng example natin, isang bata. 'Di ba yung mga anak natin, 'di ba tinuturuan pa lang natin yung maglakad, 'di ba? Parang natutumba-tumba pa yan. Pero pag nakapokus sa inyo yung bata sa mata nyo, 'di ba talagang trust na trust siya sa nanay niya na mapupuntahan niya. Ganun yung gusto ni God, yung may tiwala tayo na kahit anong mangyari sa life natin, sasapuhin tayo ng Diyos. Amen. Na everything happened for a reason. And everything happened kasi may purpose. God have purpose in every one of us. Kahit ano pa ang nangyari sa buhay natin in the past, na akala natin that God is not there, but God is always with us. Kahit nagkamali na tayo o nadapa na tayo o naiba na tayo ng landas, na parang sa mundo natin talagang life is a test. Pero if we are continuing trusting God, you are worshiping Him. Sabi diyan, lifestyle. Sabi diyan, ano nga ba yung lifestyle? Na every day we need to seek God. We need to put Him first. Especially when we woke up every morning. Ito na yung nagagawa natin, talk to Him. Dito na lalabas yung quiet time. Na every morning, nagagawa ba natin yun? Na nagkakaroon tayo ng quiet time with Him. Na kinakausap natin siya, na minsan talaga namang ang pagkabadong natin ay umiiral, na pag na-late na talagang bukas na lang kita kausapin, Lord ha? Parang ganon. Pero God want us to talk to Him every day of our lives. Sabi nga, nawala po. Ano? Palitin ko lang. Tapos sabi din, di ba? Ano nga ba yung kailangan nating may passion, may love, may trust, saka lifestyle. Lagi natin ilagay niya ang lifestyle, yung araw-araw, minuminuto natin gagawin kung paano. Hindi naman yan pag-awit lang eh. Ang worship, hindi pag-awit yan, hindi lang pagkanta. Iyan yung time na everyday of our life, alam natin at alam natin sa isip natin that God is always with us. God loves us unconditionally. Sabi dyan, ano pa ba? Sabi dyan, commitment and desire. Commitment, full devotion. Diba katulad ng nag-boyfriend tayo, o isipin na natin, diba? Pag nag-boyfriend ka ba, masasabi mo, oh, sige, boyfriend na kita, pero wala kang ginagawa sa kanya. Wala kang oras, ganyan. Diba? Once we commit to someone, we need time. We need to give time. We need to give space. We need to give everything. Nung nagkaasawa, lalo kayo, at tayo, ako ay separado na, nung nagkaasawa tayo, diba, talagang, pag nasa simbahan na parang I do, yun ang tinatawag na commitment. Full devotion, lalo na ang mga babae, full devotion, full housewife ka na. Yes. You will surrender everything to your husband. Ibig sabihin yan, you will surrender everything to God. Even your time, even lahat, lalo na pag binulungan tayo ng Diyos na kailangan mo mag-pray. Masasabi mo ba sa boyfriend mo, mamaya na lang ako magpe-pray. Full commitment. God wants a full commitment. God, parang sabi niya, full devotion. Lahat ibibigay mo. Desire. What is desire? Sabi dyan, desiring Him. God knows our desire. Alam mo niyo ba yung desire? Yung pag may gusto kang bagay na talagang pagpipilitan mong kunin, katulad ng mga tao na nandito sa Paris, talagang nagkukudkod kasi gusto nilang magkabahay sa Pilipinas. Amen. Gusto nilang umuwi sa Pilipinas. Amen. At doon magstay at pasiting-siting pretty pa lang. Iyon yung desire. Bakit kayo nandito? Kasi nagtatrabaho tayo para sa mga anak natin, para sa makagraduate sila. Yun yung desire. Yung talagang gagawin mo ang lahat para makuha mo yung dream mo. Amen. Yun yung desire na gusto ni God. Gagawin mo ang lahat para to know our God completely. Sabi dyan, ano pa ang sabi dyan? Peace and forgiveness.
Sabi dyan, Yes. peace, to be complete or to be sound. Nakaramdam na ba tayo ng peace sa buhay natin? Amen. Nakaramdam na ba kayo ng para kayong nasa gubat na walang katunog-tunog? Na hininga mo lang ang naririnig natin. Sabi dyan sa Psalm 119:165, those who love your instruction have great peace and do not stumble. What a good passage, di ba? Pag may peace tayo na mararamdaman, if we are willing to obey God instruction, hindi tayo madadapa at mararamdaman natin yung peace with our life. Sabi naman dito, forgiveness. Iyan ang pinakamahirap ibigay pag tayo ay nakaibadong. Aminin ng lahat na napakahirap mag-forgive. But God wants us to forgive. Sabi dyan, forgiveness. Sabi dito sa Matthew, nawala po. Sabi dyan sa Matthew 6:14, if you forgive those who sins against you, your heavenly Father will forgive you. Amen. Forgiveness. Hindi tayo makakapunta ng every Sunday kung buong linggo ay kinaiinisan natin si Madam. At buong linggo ay kinaiinisan natin ang mga kasama natin. Walang forgiveness, walang peace pag walang forgiveness. Hindi nyo ba alam na nagkakakonekta yan? Paano ka magkaka-peace kung wala kang forgiveness sa heart? Diba? Paano every night talaga nang nako kay Madam, wala kang forgiveness, wala ka din peace. So, di ba dyan, if you forgive those who sins against you, your heavenly Father will forgive you. Yes. Isipin na lang natin yun. Pag nagpatawad pala ako, ay talagang papatawarin din ako ni God. Paano ka papatawarin ni God kung isinusumpa mo ang mga taong nasa kapaligiran mo? How can you say that God will forgive you kung sa isip mo ay talaga namang sinasaksak mo na ang madam mo? God wants a true worshiper with a forgiving heart. Amen. Diba, tinuturo nga dito kung sino nga ba si Badong at sino nga ba ang ating new na pagkatao. Si Badong nga po pala ay yun yung dating pagkatao natin nung hindi pa natin nakikilala si Kristo. Yung ba yun yung pulubi na namamalimos, yun ang Badong. Madumi, nasa putikan, iyon si Badong. Pero nasa new creation na tayo eh. We accept God. Kaya we have the forgiveness in our heart. Sabi din repent, it is motivated by love for God and sincere desire to obey His command. Sabi dito sa Acts of the Apostles 3:19, now repent of your sins and Amen. turn to God so that your sins may be wiped away. Yung palang kailangan ni God. If you want to worship our God, we need to repent. At lalong-lalo na, we need to forgive. We need to have a pure heart. Sabi dyan, what is pure heart? The pure heart is marked by transparency and a compromised desire to please God in all things. Sabi sa Proverbs 22:11, whoever loves a pure heart and gracious speech will have the king as a friend. Pag meron tayong pure heart, meron tayo ng lahat ng sinabi dyan. Magkaroon tayo ng passion, ng love, ng lifestyle, ng commitment, ng desire, ng giving, ng joy, ng peace, ng forgiveness, ng repent, at dapat mayroon tayong lahat ng pure heart. If we all have all this, we are worshiping our God. And tayo na ay yung tinatawag na nasa Bible, tinatawag niya na tayo. Kasi diba sabi nga niya,
God is seeking. Seeking. Hindi niya sinabing looking. He is seeking for a true worshiper. It is not about music. It is not about the guitar. It is not about the song leader. Hindi ang worship yung nakatayo dito. At hindi ang worship yung pinakamaganda ng boses na nandito. Worshipping our God, we need to have passion. Kailangan natin magkaroon ng passion in our heart. Kailangan natin magkaroon ng love, ng peace, at lalong-lalo na we need to forgive. We need to forgive everyone kahit napakahirap. Pero ang sabi ni God, kahit gaano kahirap ang mag-forgive, ang Diyos ang magbabawi sa'yo. God will give you a big reward. Sino ang may gusto ng big reward? Lahat tayo, we need a big reward. Ngiti lang ng Diyos sa langit, reward na sa atin yun, di ba? Amen. Yun,